Huwag naman masyadong mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Hindi porket may pera ka, pwede mo nang tapakan ang kahit na sino. Tandaan mo, mas maganda pa rin ang ganda ng ugali kesa pera. Lahat naman tayo, minsan nakakagawa ng maling desisyon sa buhay. Normal lang yan sa tao dahil hindi tayo perpekto. Ang hindi normal ay yung husgahan kang feeling perpekto na akala mo walang bahid ng dungis ang pagkatao. Sa relasyon, di mawawala ang tampuhan, di pagkakaintindihan at awayan. Tapos may iyakan. Natural lang yan, basta ang importante, walang iwanan dahil pagsubok lang yan. Buhay abroad, kung may sakit ka, alagaan mo sarili mo. Gutom ka, ipagluto mo sarili mo. Malungkot ka, aliwin mo sarili mo. Homesick ka, libangin mo sarili mo. Masakit ang katawan, masahehin mo sarili mo. Wala kang pera, kumayod ka mag-isa mo. Ganito talaga sa abroad, kailangan mong magsarili. Wala kang pera, kumayod ka mag-isa mo. May mga taong akala mo masama ang ugali dahil nakasigaw, mahilig manita at masungit kung minsan. Yung taong ganyan, yun pa ang may mabuting kalooban kaysa sa mga taong animo anghel kung kumilos pero ang totoo masama ang ugali. Saludo ako sa mga magkarelasyon na long distance relationship. Dahil nakakaya nila ang temptasyon ng iba at pasensya sa isa't isa dahil sa pagkakaiba ng oras nila. Sila yung mga tao may matibay na pagtitiwala sa sarili para mapanatili ang relasyon na mayroon sila. Relasyong hindi para sa lahat dahil unan ang saksi sa gabi-gabing pag-iyak at pagpupuyat. Ito ang relasyong para lang sa mga taong tunay na nagmamahala. Real talk, kapag nagsuot ka ng puting damit na may mantsa, unang makikita ng tao ay ang mantsa kaysa sa kulay ng damit mo. Ganon din sa buhay, ang unang napapansin ng tao ay ang mga mali mong nagawa kaysa sa lahat ng nagawa mong tama. Tandaan, ang pera nauubos, ang bagay nasisira, ang kasikatan lumilipas, ang kagadahan kumukupas. Huwag magyabang sa kayamanan at ari-arian. Huwag magmalaki sa kalakasan at kabataan. Ang lahat ay may katapusan. Huwag magyabang kung marami kang gamit, pera, alahas at ari-arian. Hindi yan ang batayan ng pagiging matagumpay. Ang mas mahalaga ay ang iyong pagkatao at kung marunong ka bang tumulong sa taong nangangailangan. Ang kabit, kung ihahalin tulad ka sa isang prutas, isa kang durian, masarap ka mang kainin, mabaho ka pa rin. Ang mga babae parang PM, astig. Ang mga kabit parang smart. Connecting people. Ang mga nakikipagrelasyon sa matandang mayaman, parang talk and text, gumagaan ang life. Lahat ng pagsubok may dahilan. Lahat ng paghihirap may katapusan. Lahat ng problema may solusyon. Lahat ng pagbagsak may pagpangon. Wala tayong hindi kayang lampasan at pagtagumpayan kapag ang Diyos ang ating maging sandigan. Maging proud ka kung ano at sino ka. Huwag mong pansinin kung ano ang sasabihin at iisipin ng iba. Dahil mas kilala mo ang sarili mo kesa sa mga mata ng mga taong mapanghusga.